Ibang-iba na may kinalaman sa hypnotist na gumagala-gala sa lugar na ito. Alam niyang nandito sila, kaya't siguradong hindi sila nag-iisa. Kaya't hiniling niya sa nano na hanapin ang lahat ng sound wave oscillation na maaaring malikha mula sa pagpapadala. Sa labas, naguguluhan sila dahil wala na silang paraan. Senior, wala na kaming ibang paraan. Sinabi ng taong iyon sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang plano G. Agad na nalaman ni Fin-E. Dali-dali niyang hinuli ang leeg niya para hindi na siya makagawa ng anumang daya. Akala mo hindi kita mahahanap at alam kong nandito ka at gumagawa ng mga kalokohan? Sa huli, anong ginagawa mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Lalo pang humigpit ang hawak ni Fin-E dahil masyadong madulas ang taong ito. Itanong ko kung ano ang susunod na balak na gusto ninyong gawin. Agad na lumabas si Ili Longhang para kumbinsihin siya na tumigil na. Tama na, nagkamali ang ating tao, ngunit sa posisyon mo na inaapi ang buhay ng isang tagapangalaga ay medyo sobra na. Tinanong pabalik ni Fin-E kung alam ba ng kampo kung sino ang hawak niya ng buhay. Ngayon lang nabawi ng tagapayo ang kanyang isip, lumabas rin siya upang kumpirmahin. Agad niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa mga taong ito. Nagulat ang lahat sa piging dahil mas lumaki na ang problema. Lasing na ang isang natitirang tao, at sinamantala ng kanyang tauhan ang oras para maghanap ng relikya dito. Sa panahon ng kaguluhan, ililigtas kita, Junior. Narinig rin niya, kaya't kinilala niya ang layunin ng mga ito. Clap-clap sa pagkakataong ito, hindi na ito katok sa tasa o katok sa chopstick, kundi pagpalakpak. Lahat ng mga tao sa feed ay kontrolado na. Sumugod sila at nakipagbugbugan sa mga nangungunang sekta. Mula nang pinagsama-sama ang mga taong ito, mula nang sila'y hinipnotismo, ang gawaing iyon ba ay ang palakpak na iyon ay isang senyas ng aksyon. Maaari kayang kung nagawa na iyon ng taong ito noon bago ang piging. Ngunit hindi niya magagawa ng sabay-sabay ang maraming tao, kaya dapat na may ibang dahilan dito. Kaya, kusang nagpakita ang taong iyon para makuha ang atensyon. Inaatake ng maruming magyo ang mga tao natin. Ang alyansa na ito ay isang bitag. Hindi lamang iyon, ang mga elder at pinuno sa loob ay nagbabalak ring gumalaw. Dali-daling tumakbo si Fin-E sa loob para mamagitan. Sumigaw siya at sinabi na ang kaguluhan ay dahil sa hipnotismo. Hypnotismo? Ano ang sinasabi mo? Dapat mo pa ring alalahanin ang kakaibang pagkilos ni Gyat-E kun nagsagawa sila ng isang bitag para wasakin ang alyansa sa pagitan ng sekta at ng iyong partido. Kung gayon, sa iyong opinyon, ano ang dapat naming gawin sa sitwasyong ito? Gusto ko na ang mga elder sa sekta at mga zihi na bisita na mabilis na tumakbo para pigilan ang mga hindi pa nahipnotismo. Paano naman ang mga taong hinipnotismo? Huwag kang mag-alala tungkol doon, ako na ang bahala sa kanila. Matapos sabihin ito, lumabas si Fin-E para kalmahin ang magulong iyon. Sumang-ayon ang pinuno ng Hode at umaasa sa sekta at sa iba na tumulong para mas mapabilis. Siya at ang ilan pa ay kusang loob na lumabas. Dahil walang utos mula sa Gyuji, hindi pa rin maaaring kumilos ang mga elder. Nagalit ng husto si Fin Lutuin at hindi makapagsalita. Sino ang naglakas loob na gumawa ng ganitong kaguluhan sa teritoryo ko? Masyadong hindi matatag ang sitwasyon sa labas. Sa pagtingin lamang mula sa itaas, nakaramdam na ng inis si Fin-E. Dahil hindi niya makilala ang mga hinipnotismo, hiniling niya sa nano na i-activate ang Enhanced Vision Mode para mas madali, hiniling din niya na markahan ang lahat. Kapag nahawakan ko sila, tulungan mo akong agad. Agad siyang lumipat para kumilos. Ang mga taong hinipnotismo ay nagulat at nawalan ng malay, sabay-sabay nalutas ang lahat. Nang makita ang kakayahan ni Fin-E, humanga ang tagapayo sa kanyang talento. Ang taong iyon ang kasalukuyang Kyugyo TV ng Magyo, paano nangyari ito? Pagkatapos ay nabawi rin ng mga biktima ang kanilang isip. Ang nagkasala ay galit na galit dahil hindi niya maintindihan kung anong mahika ang ginamit ni Fin-E, na humawak sa kanino man, gumagaling ang bawat isa. Nagdulot ng pansin ang kanyang ekspresyon, mabilis na natuklasan ang lokasyon na nagtatago. Dahil sa labis na pagkagulat, hindi siya nakakilos, kinontrol at kinaladkad ang kanyang katawan ng napakalayo. Ngayon, wala nang paraan, kaya't kinailangan na lang niyang gumamit ng mahinang suntok para ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit paano niya magagawa ang anumang mumunting daya sa harap ni Fin-E?
Nangahas kang gumawa ng gulo sa sekta, akala mo makakaalis ka rito ng ligtas. Nakita ng puno ng sekta ang pagtrato ni Tyugyo-ji sa mga bagay, tiyak na napakabilis at walang awa. Binuhat ni Thin Yi ang taong iyon at binubuks ang kanyang bibig para malaman ang dahilan. Dahil walang paraan, binalak ng taong ito na magpakamatay para maprotektahan ang impormasyon, ngunit ang pamamaraang ito ay masyadong lumana. Abe, balak ninyong magpakamatay kung hindi kayo magtatagumpay? Pagkasabi nito, ginamit niya ang kanyang divine power para agad na bunutin ang ngipin na naglalaman ng matinding lason. Kailangan ko pang harapin ang pinuno ninyo, kaya't magkita tayo sa ibang pagkakataon. Malinaw na itinayo na ang balak ng grupong ito dati pa. Kaya't bigla silang pumasok sa Makon, Devil's Hall, na nagdulot ng isang nakakatakot na trahedya. Ang ilang natitirang GOV, head instructor, ay nagtatangkang lumaban sa archive storage. Dahil hindi sinasadyang ginamit ng kalaban ang bitag, hinarangan ang pasukan sa loob, ngunit patuloy na sinisira ng mga nasa labas ang pasukan para makapasok. Bagaman natatakot ang Guardia Gyothi ay tiwala rin dahil ang Jade Dandstone na humaharang sa daanan ay 3 beses na mas matigas kaysa sa ibang Jade Dandstone. Ang mga pag-atake ay mabilis at paulit-ulit. Nanginginig ang buong silid. Kahanga-hangang puwersa. Bagaman matigas iyon, naputol rin ito. May problema na dito sa loob. Kasabay nito, tumatakbo ng buong bilis ang kundi, hall owner, at ang kanyang mga tauhan pabalik sa Makon. Nang malapit na sila, umalingaw ang mga pagsabog at halos gumuho ang silid-aklatan. Dahil sa sobrang pagkabalisa, hindi na nakapaghintay pa si Ho-min. Ganap nang nasira ang pinto ng archive storage. May lumabas na ilang hindi pamilyar na mga tao. Siguro tapos na sila. Mabuti na lang at nakarating si CEE. Hindi pa man siya nagkaroon ng pagkakataong alamin ang tungkol sa mundo, nagkaharap ang dalawang panig. Sila ang martial arts bodyguard na nakita ko sa parada ng Edith kanina, ngunit ang kanyang lot ay tiyak na hindi maaaring maging martial arts bodyguard. Nagpakita ng kasiyahan si Scarface dahil sa wakas nakahanap siya ng karapat-dapat na kalaban sa Magyo. Pagkatapos sabihin iyon, naroon na ang lahat ng mga Gyothi. Karamihan sa kanila ay nagulat dahil paano nagawa ito ng 2 tao. Siya ay lumabas mula sa basement storage. Bakit siya gumawa ng ganitong bagay? Nakatayo lang ang mga tao na walang takot. Sa kabaligtaran, may sinabi pa siyang mahirap pakinggan para sa lahat. Kung gusto ninyong malaman ang anumang bagay, bumaba na kayo at hanapin ang mga bangkay ng kasama ninyo at hanapin ang mga sagot. Pinigilan ni Dai Ho-min ang kanyang mga tauhan para hindi mahulog sa bitag at magalit. Naiintindihan niya ang layunin ng mga ito, ang imbakan lang sa ibaba. Patuloy na nagbigay ng utos si Scarface sa kanyang mga tauhan. Sasamahan niyo ako para tapusin na ito at sundan kayo, kaya't mauna na kayo, huwag ninyong kalimutan ang daan pabalik, tama ba? Pagkarinig nito, agad na nagbigay ng utos ang Kun-ihi sa mga Gyothi na sumugod at takpan ang bibig nila. Nakatayo pa rin ang kalaban at hindi nagpakita ng takot. Huminga siya ng malalim para makalikha ng lakas, pagkatapos ay humihip siya ng malakas sa kinaroroonan ng mga tao ng Makon. Ang impact ng enerhiyang ito ay halos nakabutas sa eardrum ng mga Gyothi, sinamantala rin ng ilang taong hindi masyadong apektado ang pagkakataong sumugod at atakihin ng palihim. Okay rin ang iyong panloob na enerhiya. Sa mabilis na pagdaan, tapos na agad ang taong iyon. Tila may tiwala siya sa sarili, malaki ang posibilidad na napakaraming lakas pa rin ang nakatago. Kaya't ang natitirang tao ay nagpatuloy rin sa pagsugod. Ang keyword sa kanyang kamay ay puno ng aura, nahadlangan ito, simple lang dahil walang paraan para gumawa ng anuman, kaya't napilitang umatras si Gili. Ngunit hindi niya hinayaan na gawin niya ito, sinaksak sa dibdib sa pamamagitan ng isang suntok at kinuha ang kanyang buhay agad. Tumawa lamang siya nang malakas nang makita ang mga eksena ng kamatayan. Hindi kayo naiba sa mga bata sa ilalim, sa ngayon wala nang masyadong maraming humahadlang, bilisan nating umalis. Tila hindi nila pinapansin ang kunye. Sino kayo para umalis dito? Kaagad na tumama sa kaaway, ngunit hindi niya ito matiis, sa isang tira, itinulak palayo si Da Ho-min. Ang bagay sa akin ay gagawin ko kung ano ang gusto ko. Masyado siyang mabilis, ano ang ginawa niya kanina? Hindi ako maaaring magpabaya.
Talagang ako ay malungkot dahil alam ko ang tunay na lakas ng batang lalaki na Magyo na kilala bilang walang kaparis, hanggang doon lang ba iyon? Sa huli, saan kayo nagmula? Nang walang anumang sinabi, biglang lumitaw si Scarface sa harap. Bakit ka pa magkakaroon ng maraming malalaman kung malapit ka nang mamatay? Dahil nagawa na niyang maghanda, hindi masyadong nasaktan ang kaliwang tagapagtanggol. Hindi na siya nasa posisyon ng passive, kaya't inilagay niya ang panloob na puwersa sa kanyang armas upang tumugon. Naglaban ang dalawang panig, umalingaw ang mga aura sa paligid. Sa huli, hanggang dyan lang ba ang kakayahan mo? Masyadong malakas ang kalaban ng Kunni, lahat ng aspeto'y nangingibabaw. Kung patuloy lamang na magtatanggol, walang saysay iyon. Inilabas ang Begse Dim Kim Vi, Red Flame Sword Art, na direktang patungo sa harap. Ngayon ko lang nakita na may kaunti kang kakayahan. Bagaman kahanga-hanga ang pamamaraan, winasak ang lahat ng ito bago pa man ito mabuo. Kitang-kita na sinasamantala ang lahat ng kahinaan na nagdudulot ng pagkalito sa kaliwang tagapagtanggol. Patuloy siyang umaatake sa mga lokasyon na hindi ko nakikita. Napakabilis at malakas na mga aksyon ni Scarface. Sunod-sunod ang 1-0 suntok na dumirekta kay Dahomin. Sa huli, nagtipo ng sapat na enerhiya at sa isang iglap, itinulak ang kanyang buong katawan. Dahil kinakain pa rin ang atake ng unang elder ilang araw na ang nakakaraan, kaya maaaring hindi pa ganap na nakabawi ang Kunni. Lumabas na isa ka palang miyembro ng TFE-6 idin. Bakit mo naisip iyon? Bagaman gumagamit ka ng suntok, ito'y kamukha ng atake ng Dao. Nakatutuwa, ako nga pala ang Dao Queen in that city, Saber Fist Sect Leader, si Tihi ng Ki-6 Inma. Sa wakas, kahit na ginamit ko ang lahat ng aking lakas, hindi pa rin gumaling ang aking panloob na sugat, kaya't hindi ako makagalaw. Maaaring planong tapusin ng pangalan SFCE ang kaliwang tagapagtanggol, kaya't hindi na kailangang itago pa ang kanyang pagkakakilanlan. Isang bagay ang mabilis na lumipad patungo sa kinaroroonan ng dalawang tao. Naramdaman ni Tihin at nahuli ang bagay na iyon. Namangha ang kanyang mga mata, ang nasa kamay niya ay wala, ang ulo lang ng kanyang tauhan. Alam kong lalabas ang taong may palayo na ang isa. Si Fenye ay ang sinasabi nilang ang isa. Nang makita ang Tiugyojili, nakahinga ng maluwag si Kahomin, kung talagang Tiugyotil siya, dapat ay naroon siya sa piging sa loob. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang plano. Ganoon pa man, kailangan kitang patayin para makatakas. Ngunit hindi ko hahayaan na gawin niya iyon, sinugod siya para pigilan ang pagpatay sa kanyang tauhan. Medyo nagulat si Tihin dahil sa Magyo, kakaunti lang ang makakalaban sa ataking ito. Itinigil niya ang bagay na ginagawa at nilipat ang kanyang atake kay Fin-i. Imposible, ito ang Dihotit Difi, flower shifting technique. Kung matatalo ako, mamamatay si Tee. Sa pag-iisip na ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang panloob at panlabas na enerhiya umaasa na mangibabaw. Sa totoo lang, sa gayong paraan lamang niya mailalayo ang kalaban. Patuloy na ginawa ng Nano ang kanyang trabaho gaya ng dati, pinagaling ang panloob na sugat ng kanyang Panginoon. Ngumiti si Tihin ng may kasiyahan nang makahanap siya ng karapat-dapat na kalaban. Tinanong ni Fin-i ang tungkol sa sitwasyon ng sugat ng kanyang tauhan, sinabing maayos si Ka-ho-min. Dalhin mo ito at tawagin ang Juji at mga elder dito, nandito na sila sa pintuan ng Makon. Ako na ang bahala sa lalaking ito, bilisan mo. Nagmamadaling umalis si Tee para humingi ng saklolo, ngunit hindi hahayaan ng lalaking iyon na madali siyang makatakas. Akala mo makakatakas ka sa akin. Kailangan ring tumakbo ni Fin-i para protektahan ang pagtakas ng kanyang tauhan. Paulit-ulit siyang umiiwas kay Tihin dahil ayaw pa niyang makipaglaban. Hindi siya nakalapit, kaya't itinapon niya ang kanyang palm blast kay Dahomin. Ngunit sa isang iglap, winasak ng armas ni Fin-i ang enerhiyang iyon. Nagagalit ang Dao Queen at sige na iyon, isa kang maliit na daga, huwag kang pumunta kahit saan dahil ako ang kalaban mo. Nagsimulang umalingaw ang maraming panloob na enerhiya mula sa katawan ni Tihin. Tila hindi siya natutuwa sa pagiging madikit ni Fin-i. Bakit kaya hindi nagkakaroon ng panloob na sugat ang lalaking iyon? Hindi ako maaaring magpabaya. Maaaring ngayon na ang oras na maglaban ng seryoso ang Dao Queen Ifatse. Sa pagtingin lamang, masira ang bahay at ang bilis ay nakakatakot na, kahit na ang maliit na pinuno ng Magyo ay nagulat at pawis na pawis.
Sapat na iyon upang malaman kung gaano kalakas ang kalaban ni Fin-i. Pagkatapos ng ilang daan, binigyan niya siya ng oras para makapagpahinga. Sa iyong lahat na magyo, kayo'y parang mga daga. Ano ang relasyon mo sa si Iggy? Pagkarinig ng ganitong uri ng tanong, nagpakita si Tihin ng sorpresa, iba sa sinabi ng taong iyon. Kaya pala wala kang alam? Ipinagsawalang bahala ni Fin-i ang nakakatarantang mga pangungusap sa kanyang sarili kahit ano paman, ang taong iyon ay tiyak na may kaugnayan sa mga tao ng Tihi. 6. Kung kilala mo ang taong iyon, kung gayon, ang Magyo ay ang kaaway ng ating sekta. Habang nakikipaglaban, narinig rin ang maraming paggalaw mula sa malayo. Ang mga reinforcement ng Fin Makidis Gyo ay malapit na sa kinaroroonan ng dalawang tao. Sa timog, halos napapalibutan na ang makun ng mga nakatakip sa mukha na gwardiya. Dahil sa iyo, hindi ako basta-basta makakatakas. Kung ganoon, kailangan kitang kunin bilang bihag para makatakas dito. Sa tingin mo kaya mong gawin iyon? Walang masyadong sinabi, agad na tumalon si Tihin pasulong. Ang pamamaraan niya, nakita niyang isa sa mga chiyo ng Gidid, nagawa ng maayos ang pamamaraan na ito, ngunit ang kapangyarihan ay hindi naiiba. Kung gusto mong maalis ito, kaya mo lamang gamitin ang 20 tikim. Alam ang paraan, ngunit batay lamang sa teorya na nalaman ni Fin-i. Sa katotohanan, ang kapangyarihan ng 20 didi ay humihina na dahil sa sobrang daming iniisip, hindi niya napansin, sinusubukan kong hanapin ang kanyang kahinaan. Ngunit nagpakita ako ng kahinaan sa paggamit ng Binchiu, Changing Technique, tuluyan na. Naging matagumpay ang pagsasara. Inihandog ni Tihin ang isang suntok, nakita ang paggalaw na iyon, ngunit hindi niya ito nakayanang abutin. Kinailangan ni Fin-i na maglabas ng ilang espada para maalis ang kanyang kalaban. Akala mo mahihirapan mo ako sa paggamit ng espada? Mas bumilis at mas naging malakas ang suntok niya. Masyadong malakas ang puwersa, na nagdulot ng hindi pagtagal ng mga armas sa kanyang kamay. Okay ka rin, ngunit mas mataas ako sa iyo sa lahat ng bagay. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na naging passive si Fin-i sa laban na ito. Siguro hindi pa siya nakakita ng kalaban na may mataas na lakas at kaisipan. Sa tuntunin ng karanasan, maaaring pinutol rin ni Tihin ang iba, kaya't walang kakaiba na siya ay nasa nangingibabaw na posisyon. Ang pagiging kumakain ng luya ay isang bagay na hindi maiiwasan. Sa gayon, binugbog ang kanyang buong katawan, walang paraan para depensahan. Sa ganitong punto, hindi pa rin siya maaaring mamatay, tama ba? Dapat kitang purihin para sa nagawa mo, ngunit sa espada ng Giant Ma, hindi ako natatakot sa kahit ano. Madaling malaman ang pamamaraang iyon, ngayon na malinaw ang resulta, hindi maaaring manalo ang Magyo sa aking sekta, huwag ka nang lumaban ng walang saysay, sa halip ay sumama ka na sa akin ng masunurin. Maaaring sinaktan ng sinabi na ito ang pagkatao ni Fin-i, itinapon niya ang espada sa kanyang kamay. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Tihin, agad niyang binigyang pansin ang kalaban, napakabilis niyang inikot ang kanyang mga mata para obserbahan ng mabuti, tila maraming nagbago. Ang pinakasimpleng bagay ay hindi na nagpakita ang mga sugat kanina. Imposible, bakit gumaling ng ganito kabilis ang kanyang sugat? Tiyak na siya ang pinakamapanganib na pangalan sa Magyo, dapat ko siyang patayin bago siya tuluyang makabawi. Ginamit niya ang lahat ng kanyang 1-0 puwersa upang tapusin si Fin-i ng mabilis. Ang kanyang hitsura ngayon ay hindi na mapagbiro, kasama ang isang nakakatakot na mukha. Ang Ki, Devil Aura, ay nagsimula na ngayong lumabas sa katawan ni Fin-i. Nanlaki ang mga mata ni Tihin dahil nakakita siya ng paghawak ng espada ng matagal na. Maaaring nahulog siya sa isang walang hanggang mundo na nilikha ng Maki. Sa huli, kinailangan ring gamitin ni Fin-i ang Fin Makim Tien. Sa pamamagitan lamang ng paggamit nito ay gusto mo akong talunin, sa gayong paraan sumugod siya sa gitna ng mga aura na iyon. Sa madilim na mundo na iyon, ngunit nang napagtanto na masyadong mapanganib iyon, huli na ang lahat. Hindi mabilang na mga atake ng espada ang lumitaw na hindi kayang depensahan. Sa katunayan, ang Fin Makim Tien, Heavenly Devil's Word Art, ay isang bagay na iba sa iba. Kahit sino pa man, walang makakayanan ang presyon kapag inaatake ng Maki. Laging sinasabi na ang Magyo ay parang daga, ngunit ngayon, siya na mismo ang isang maliit na daga. Sa isang iglap, idinagdag ng Xiao Gyutie ang pangalan ng Sili, sect leader, Queen isa listahan ng kanyang kamatayan.
Hindi na lumitaw ang mga ngiti at mapagbiro na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa halip, may mga halinghing lang, humahanga sa kahangahangang kapangyarihan ng espada. Kani-kanina lang tinanggap ang mga huling tao na lumahok sa pagkawasak ng ugnayan sa pagitan ng ating sekta at Min ay namatay na. Ito ang magiging kahihinatnan ng pangahas na insultuhin ang ating sekta. Bago pa iyon, maraming martial arts expert at mga tao ng Magyo ang naghahanap sa buong Makon. Ginagawa mismo ni Gyojire ang bagay na ito. Matapos makatakas, nagmadaling iulat ni Ho Ming kay Fin Lutuin na hindi man lang nagtatanong tungkol sa kalusugan ng tagapangalaga. Agad na nagtanong si Gyojire tungkol sa lokasyon ng kaaway. Sa kasalukuyan, sa harap ng library, si Tiu Gyojire at ang mga tao ng TV, ay naglalaban. Sa kabilang banda, nawalan ng malay si Ti. Sa pagsusuri ni Malakim, nalaman na masyadong malubha ang kanyang panloob na sugat. Binalak ni Fin Lutuin na tumalikod para mag-anunsyo, para pumunta ang lahat sa library. Pinigilan siya ng AEE, dakilang tagapagtanggol. Gyojire, hintayin mo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nangahas humarang sa akin? Nagpakita ng kanyang prestihiyo si Gyojire, kaya't yumukod ang kanyang tauhan para humingi ng permiso na pumunta roon muna upang tingnan ang sitwasyon. Pinayuhan niya na hindi pa gumagaling ang panloob na sugat, kaya't maging maingat siya sa kanyang katawan. Sa pag-unawa sa intensyon ng kanyang tauhan, wala nang galit sa kanyang mukha. Ika-negatibo 4 elder at ika-negatibo 1 0 elder, kayong dalawa sumama sa akin. Pagkarinig, tumakbo agad ang dalawang tao, kasunod ng AE. Ngayon, si Gyojie na lang ang natitira, tumingin rin siya pabalik sa lugar ni Tee. Si Dahomin ay hindi pa nagpakita ng ulo ng kaaway na si Kikigidit sa panahong iyon. Mabilis na naglakad si Malakim para suportahan ang Tiu Gyojie, di nagtagal na sa tuktok na siya ng library. Bagaman nakasuot ng maskara, makikita na ang kanyang ekspresyon na nagulat. Ang nakita ng taong ito ay ang eksena na pinatay ni Fin-i si Tihin. Tila masyado siyang nakatuon, kaya't hindi niya alam na pinapanood siya. Ang lahat ngayon ay nasa paningin na ni Malakim. Nanginginig pa rin ang mukha ng kalaban kapag natitira. Pagkatapos ay pinagmasdan pang mabuti ng Aki. Pinagmasdan niya kung paano siya umaatake at tinatapos ang kalaban ni Fin-i. Sa kanyang isip maraming malabo na isipin. Bakit kinagamit ni Tiu Gyojie ang Black Sword? Ang espada ay may kakaibang aura, maaari kaya na ang espada na iyon ay ang isa. Ngayon na ang oras na para bumalik sa katotohanan, tapos na siya, kaya itinago na niya agad ang mainit na kagamitan. Pagkatapos ay kinailangan rin niyang magulat dahil alam na niyang sinusundan siya. Paglingon sa likod, nakatayo si Aki at nanonood, kalimutan, hindi ko alam kung anong nakita ko na, buti na lang nakarating na si Loti. Bagaman nagagalit siya. Nagulat rin siya dahil tinalo mismo ng Tiu Gyojie ang dalubhasa na si Ines. Pinuno, wala kang mga sugat, tama ba? Si Baesi Suho ay nagmamadaling nagtanong. Sa oras na ito bumaba si Malakim at nagsalita, Tiu Gyojie, mabuti na lamang at ligtas ka. Nagpasalamat ang AEE dahil nag-alala siya. Ilang gwardiya rin na nakasuot ng maskara ang pumasok sa pintuan ng library. Kasunod noon si Gyojie sa harap ng 4, kahit na malubha ang sugat, kinailangan pa rin ni Fin-i na gawin ang proseso sa taong may pinakamataas na kapangyarihan sa sekta. Bagaman ginawa na ni Higya ang huling habili ng Giant Ma, ang AEC pa rin ang kanang kamay ng Gyojie, baka sabihin niya sa kanya ang nakita niya kanina. Nang makarating ang tagasunod, tinapos na ni Tiu Gyojie ang dalubhasa ng Ti-6 Sinimulan ni Fin Lutuin na suriin ang kanyang anak sa mga sugat, hindi lamang ito basta sinaksak, ngunit katulad ng mga sugat na nagmumula sa maraming sword trick, itinatago niya ang kanyang tunay na talento. Huwag mo akong maliitin Fin-i. Hindi kumibo si Malakim tungkol sa Tian Makim Tien, siya at si Gyojie ay bumaba sa basement storage para magsuri. Puntirya pala ng mga salot na iyon ito. Hindi malinaw kung paano, patuloy na tahimik si Aki. Kinailangan ni Gyojie na gumamit ng ilang mahihirap na salita para ulitin ang tanong, matapos ang ilang sandali tumango ang kanyang tauhan para sumagot. Nagpatuloy si Fin Lutuin na bumaba sa ibaba, dinaanan niya ang ilang mga piraso ng abo na hindi niya napansin, ito lamang si Malakim ang nakatuklas. Hindi kaya't nasunog ang buong koleksyon ng lihim na aklat ng Giant Ma?
Lumabas na hindi talaga alam ni Jyotie ang lugar na ito, kaya't simula gabi ay tumatabing siya, isang lihim na kahit hindi ko alam. Kaya pala minamaliit ninyo ako ng husto. Di nagtagal pagkatapos, tinawag rin ang mga natitirang tao sa lugar ng pinangyarihan. Akala ko pupuntiryahin nila ang lihim na aklat, ngunit lumabas na ang pinupuntirya nila ay ang marka ng kutsilyo ni Dihkigid. Kaya't alam niya ang 20 Makim. Bakit gustong dalhin ng mga nagpapakilala bilang tagapagmana ng Dihkigidit ang kutsilyo ng dugo? Sa huli, ano ang pagkakakilanlan ng mga taong Ki-6-in? Sa gabing iyon, naging magulo ang inner territory ng Fin Makidisgyo, na kolekta ang mga katawan ng mga martial arts expert na namatay. Ang buong puwersa ay pinakilos para hanapin ang mga natitirang sundalo ng kaaway sa buong gabi. Ngunit maliban sa 4 na tao, walang nakakita ng anumang bakas. Nagpakatatag ang mga pangyayari, kaya't bumalik ang lahat sa piging, nababato ang mga taong tuwid dahil masyadong mapanganib dito, hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Nagsabi na kami kung anong alam namin, kailangan ng Magyo na gumamit ng paraan para magbigay ng konklusyon, umaasa na magiging matyaga pa kayong maghintay. Sa pagdinig ng mga salita ng tagapayo, tumango ang lahat para sumang-ayon, sa paggising, natanto ng babaeng ito ang hindi mabilang na mga lihim. Bago siya hinipnotismo pagkatapos na mabigo sa pagbawi ng lalawigan ng Anhay, habang bumabalik sa timog para suportahan ang 2 pinuno, bigla kaming inatake ng mga hindi kilalang tao. Nang magising ako, kasama ko ang grupo ng Isidetmin hanggang sa hindi na ako hinipnotismo. Iniisip ko pa rin na ang kaaway ay ang ating martial arts bodyguard. Puntirya nila ang mga taong palihim na naglalakbay dahil sa kapakanan ng Linmin, alam lamang ng mga lumahok sa pagpupulong ang bagay na iyon. Malaki ang posibilidad na sa 17 pinuno ng Linmin may tao ng kalaban. Dapat na itatag ng maayos ang isang alyansa, pagkatapos ay bumalik, ngunit biglang may umaatake sa Xiaogyudi, kaya sigurado akong hindi ako basta-basta makakawala. Si Kihetrong na nasa malapit ay lubos rin na nagsusumikap para suriin ang kalusugan ng mga nasugatan. Hindi lamang iyon, ngunit gusto rin niyang siyasatin ang katawan ng taong hinipnotismo. Iniisip ko na magkukunwari sila na dahil sa tuso, ngunit maliban na lang sa mabagal nilang pulse, halos walang nangyayari. Ang ilang iba pang medikal na eksperto ay patuloy ring dumarating para mag-ulat ng sitwasyon, walang natagpo ang lason o gamot na pinaghalo sa alak at pagkain sa piging. Sinabi ni Xiaogyutie na hinipnotismo ang lahat, ngunit tila hindi tama ang kanyang hinala. Nang banggitin ang tungkol kay Fin Yi, lumitaw rin siya, sumamantala ang 2 sa pagkakataong magbigay galang ng pabaya. Naghirap ka, may pag-unlad ba? Yes, lahat ay nasuri, ngunit tila hindi ito dahil sa gamot, gaya ng sinabi mo, walang anuman sa pagkain at alak. Sapat na para hipnotismo ang lahat sa pamamagitan lamang ng pagpalakpak, sadyang nakakatakot. Paumanhin, maaari mo bang suriin muli? Umiling-iling si Gietrong dahil nagawa na niya ng paulit-ulit ang halos 10 beses. Talagang nakakaabot ng kamay si Xiaogyutie dahil hindi malinaw, kaya siyang maingat, hindi kaya't wala silang natagpuan sa pagkain o sa anuman. Paano nila mahipnotismo ang bagay na ito? Ngunit sa pagtingin na iyon naintindihan rin niya. Kapag kumakain, hahawakan ng chopstick ang bibig, agad na hiniling kay Nano na suriin kung may gamot o lason na nababad sa chopstick. Ilang mga medikal na eksperto na nanonood ay hindi maintindihan kung anong ginagawa ng Tyugyude. Anong ginagawa niya sa alak at chopstick na iyon, maaaring hindi nila alam na kail. Angan itong hawakan para masuri ng Nano, pagkatapos ay lumingon siya sa mga hinipnotismo kanina. Alalahanin ninyo ang mga pwesto na inuupuan ninyo sa piging kagabi, dahil nasira ang mga mesa, maliban sa mga walang pwesto, bumalik ang mga natitirang tao sa kanilang tamang pwesto. Ang pagkilos na ito ay patuloy na lumikha ng hindi mabilang na mga pagdududa para sa mga biktima at manggagamot, ang kinaroroonan ng mga taong kabilang sa Detmin na hinipnotismo kahapon ay ang lugar kung saan niya pinalitan ang wine cup. Yisesay ang maaaring amuyin ang bahagi na nakadikit sa bibig ng taong umiinom sa cup na ito. Nagmamadaling kinuha ng medikal na dalubhasa ang bagay na nasa kamay na ni Fin Yi. Si Kihetrong ay may karanasan na 15 taon, kaya madali ang bagay na ito. Totoo na mayroong isang bagay na kakaiba. Hindi malinaw kung ano, ngunit binanggit lamang ni Kihetrong ang uri ng lason na tinatawag na Fan Kufai, Yang Gaifei. Maaari kaya na naglagay sila ng lason sa ilang cup.
Sa ganoong paraan man, bakit alam ng Tio Gyuji? Lumipat sa pribadong library ng Gyuji Fin Makides Gyo. Siguradong walang gagawin, kaya't binalak ng ama ni Bida na magpraktis para iwasan ang mga nakakainis na bagay ng gabing iyon, oras na para matapos kaya't lumabas siya. Kasunod na palagi ang naghihintay ang dalawa tauhan na itaas ang kanyang tela at baguhin ang mga bagay. Ang isang malaking katawan na 8 pack na ebis ay nakalantad, hindi katulad ng panlabas na hitsura. Tila tahimik siya na pinayagan ang tagapaglingkod na magpahinga sa ibaba. Direktang pumasok si Fin Lutuin sa lihim na silid sa pangunahing bulwagan. Noon, hiniling niya na dalhin ang bangkay ng Giant Ma at ang piraso ng mga balat ng tagapagtanggol, 500 taon na ang nakalilipas na inilagay para gamutin. Kailangan lamang nahawakan at maramdaman ang atake ng kutsilyo doon. Ito'y kamukha ng atake ng kutsilyo ng taong iyon, sa sarili na isip ni Gyuji. Lumitaw siya mismo bago mawala ang taong dao sa Zhejiang at nagmamay-ari ng martial prowess na higit sa inaasahan, na naging dahilan para masaktan ako. Paano ko alam na nasaksak niya ng mahigpit sa utak? Hindi ko alam na nagalit ng husto si Gyuji. Dari ka na dalhin ako sa impyerno. Habang iniisip ito, pumasok na rin ang AEE sa paghingi ng opinyon. Naiintindihan ko, pumunta ka sa library at maghintay. Iulat ang mga detalye ng mga pangyayari sa piging. Pagkatapos na, nagtanong rin tungkol sa ilang lihim na bagay. Ang mga jade diede na palihim na nakolekta sa piging ay itinapon sa lambak na etude phone ng 1-0. Pagkatapos na matagpuan, linisin rin ang lahat, kaya't walang makakatuklas. Dahil sa tisere na unang binuhat ng AEE na naglalaman ng gamot, kung kaya't nakamit ng ating sekta ang kalamangan sa pagkakataong ito sa ugnayan. Nagpapatuloy pa bang nag-iimbestiga si GCSA at ang iba pang medikal na eksperto sa pamamagitan ng pag-obserba ng kunif at maging ang Gyuji rin na nakilahok sa pagsisiyasat, kaya't hindi ito maaaring pigilan. Hayaan mong sabihan ka na bumalik ang mga medikal na dalubhasa at pagkatapos ay dalhin ninyo ang Linmin Aid sa Kim Dis. Bigla lumabas ang boses ni Gie Trong mula sa labas, nagpahintulot rin na pumasok. Masyadong magaling ang tiempo, pumunta sa taong nagpapakita ng kanyang pagbati. Hindi na kailangan magpakita kung saan ka nag-imbestiga. Natagpuan na ng Diyos ang dahilan kung bakit nahipnotismo ang lahat. Nagulat si Fin Lutuin dahil napakabilis nito dumating, kaya hindi hahayaan ng Gyuji na magtanong pa ng husto at tinaglay niya ang ebidensya. Sa pagkakita sa wine cup, hindi na nagulat ang kahit sino. Natagpuan ko ang malaking halaga ng gamot sa wine cup na naglalaman ng laso na Kufay, ang bagay na nagiging sanhi ng mga halusinasyon, sa wakas dahil masyadong nagmamadali. Hindi nagawa ni AEE na burahin ang lahat ng mga bakas. Nagsisi si Gyuji dahil pinahayaan niya ang mga taong may karanasan na magsiyasat. Nagtanong ng direkta kung sino ang nakatuklas nito, sumagot si Gyuji. Si Xiao Gyuji na napakatalino. Kung gagamitin ang gamot na ito, ito'y magiging sanhi ng mga tao na magkaroon ng mga halusinasyon, mas malaki ang posibilidad na ang taong gumawa nito ay lubos na nakakaalam tungkol sa hipnotismo. Ngunit natagpuan ko rin ang isang kaduda-dudang punto sa dito rin ang dami ng gamot na ginamit, kailangan gumamit ng mataas na dosis ang taong gumagamit para spell. Ngunit walang problema ang sisidlan para lagyan ng alak. Kaya't naghinala si Tio Gyuji na maaaring ito'y pinalitan na. Para payagang magsalita si Gie Trong nagbigay ng tagubilin si Gyuji kay AEV na natagpuan na ang dahilan kung bakit nahipnotismo ang lahat, aya't pakawalan ninyo ang mga panauhin. Pagkatapos ay utusan mo ang Tio Gyuji na itigil ang pagsisiyasat. Alam ni Gie na may nangyari na dahilan kung bakit nangyari iyon, balak niyang magkwento patungkol sa hinala na espiya, kung hindi na siya magsalita, pagkatapos ay personal na sinabihan ni Malakim si Fin. Sinabi niya ng totoo na siya mismo ang nagtago ng Yutye, dahil ayon sa tagubili ng Gyuji, binalak niyang gawin ang bagay na ito, alam kong sinasamantala ako para gumawa ng pain tulad ng samakon. Na alam ng AEE ang tungkol sa planong ito mula sa simula pa lamang, tama ba? Kung gayon, ikaw rin ba ang humawak ng Gigis-Dies? Kahit na kailanganin na mailagay sa pangalawang pagkakataon, hindi ko itatapon ang lahat ng halaga. Ang ibig sabihin ng Tio Gyuji ay mayroong mataas na pagtingin, maaaring makilala ang punto at magkaroon ng plano para maglaban, mahuhulog ang kalaban sa bitag na iyon. Kaya nagbigay na ako ng payo na hindi na kailangan, nabigo ako na bumitiw dahil ang lihim na plano ng ama ay nahulog na parang bula, ngunit sa mahabang panahon na nakakaalam na ito rin ay magiging isang magandang kapalaran.
Ang trabaho sa pagsisiyasat ay hanggang sa tanghali na lang, nagalak ang mga martial arts expert dahil naalis na ang kanilang hinala. Tiniyak ni Ari Longhang na hinding-hindi mangangahas ang Magyo na gumawa ng anuman, ang dahil dito ay ang protektahan ang bagong relasyon sa pagitan ng dalawa panig, hindi na isipin pa iyon. Hinala ng tagapayo, hinulaan niya ang maraming bagay, ang layunin ay dahil gusto ng Magyo na mas mataas sa FD. Sadyang nagbigay ng isang hakbang sa likod para pag-isipan ang Tyugyuti iyon, hindi niya itinago at pinili ang pangkalahatang sitwasyon, kung hindi hadlangan ang bagay na ito, ang lugar na iyon ay magiging dagat ng dugo. Tulad ng sinabi ng TV, anim ina. Kahit ano paman, maaari pa rin na may maisama ng loob sa Magyo, dahil gumawa sila ng utang ng loob sa Linmin Ed, kaya't kailangan ding bayaran ang lahat ng utang na ito. 4 na araw na ang nakalipas, simula ng salakayin ng TV, anim ines, opisyal na naging kakampi ang Magyo at FDmin, kaya't inanunsyo na sa lahat ng mga tagasunod para malaman, ngunit dahil sa mahabang puot. Maraming tagasunod ang hindi nasiyahan. Tapos na ang oras, kaya't nagpaalam ang mga dumalo dito sa Gyujihi para bumalik sa gitnang kapatagan. Ipinaliwanag ng tagapayo na dahil may mga biglaang nangyari na kailangang umalis, kaya't kinailangan baguhin ang plano ng mas maaga kaysa sa binalak. Lumabas na natatakot ang taong ito sa mga nasa loob ng Magyo, ang mga natitirang sundalo ng Kihigides, kaya't binalak niya na lumayo para maiwasan ang pagkawala. Ito ang invitation card para sa Martial Arts Congress mula sa ating Min CE na ipinadala sa Euthin Lutuin. Masayang tinanggap ang invitation ni A. Nangako rin siya na kung mag-organisa siya tiyak na dadalo siya. Ipinapaalala ni Malakim sa Gyutie na oras na para sa seremonya, hindi na maaaring maantala, kung gayon paalam, marami ka rin mga dapat gawin, kaya't pinapayagan mo na maglakbay na ngayon. Tinitingnan ang kaalyado na umalis, maraming iniisip si Thin Lutuin. Masakit rin ang ulo niya dahil hindi niya alam kung nasaan ang natitirang grupo ng Tihi. Anim ina. Kasabay nito, sa Faihon Kugyen, galit na galit ang mga tauhan ni Thin dahil pinapayagan na maging siya o Gyutie ang kanilang Panginoon na nakapagpaalam sa taong bayan, si Thin ay matalino. Naramdaman niya na dapat mayroong nakatagong kadahilanan sa loob, ngunit ang pangunahing problema na napagdesisyunan na naming ipaalam sa labas, ang mga tagasunod ay naipaalam na, maliban sa paghirang sa pinuno na maging siya o Gyutie ay kulang. Panay ang kinakain ni si dahil masyado siyang hindi komportable. Kaya't nangangahulugan na nagbago ng isip ang Gyutie, ang kompetisyon para maging siya o Gyutie, maging ang mga kasapi ay kailangang dumaan sa mga proseso bago umakyat sa posisyon na iyon. Ang bagay na iyon ay maaaring baguhin dahil sa pag-aalangan ng Gyutie. Sa kapangyarihan ng Gyutie, hanggat hindi tumutol ang 6 dakilang sekta, magagawa niya ang kahit anong bagay at alam. Ni Thin ang tungkol sa bagay na ito, ngunit tila hindi siya nagmamalasakit. Nakita ni Honnay na hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng kanyang pinuno. Sa kabilang banda, mukhang normal lamang siya na parabang wala siyang kinalaman dito. Balak ko itong sabihin sa ibang pagkakataon, ngunit ngayon na ang pinakaangkop na oras para hikayatin ang mga natitira sa Xuanma. Para kailangan kong patuloy na makipag-ugnayan sa kanila, ngunit noong nakaraang gabi, nang pumunta ako, wala na kahit sino sa Huin Magyen. Hindi kaya't kumilos na ang 4 na nalalabing sekta. Tama ka, ngunit sinabi mo ang kalahati ay mali at kalahati ay tama. Ang ibig sabihin ng ika-negatibo isa 0 at ika-negatibo isa elder, ay ang mga tauhan ng Gyutie na gumawa nito at ang natitirang kalahati ng Huin Magyen ay sumali sa Kim Magyen at Dao Magyen. Naintindihan ni si Tiuzie, Little Master B, na hayagang sinusuportahan ng Gyutie ang dalawa sekta, malinaw na gusto niyang pigilan ang Tyugyutie, hindi ba? Kinailangan na magsalita si Thin upang magpaliwanag sa mga tagasunod na hindi lang nito hahadlangan, ngunit gusto rin ulitin ang balanse, pinalakas niya ang dalawa sekta at ibinalik ang balanse batay sa pagpigil sa lakas ko. Ang hindi pag-aanunsyo sa posisyon ng Tyugyutie sa mga tagasunod sa labas, ay dahil mayroon pang pagkakataon ang 4 na sekta. Iyon ay dahil gusto niya na tayong maglaban-laban, bakit niya gagawin iyon sa lauda niya? Malungkot na sinabi ni Gian. Matagal na si Hon Tien Lo sa sekta, kaya't naiintindihan rin niya na ang Gyutie na alam natin ay malamig ang dugo, para sa kanya wala ang dugo. Ang lahat ay isa lang card para protektahan at dagdagan ang lakas ng sarili. Totoo na dahil sa kapangyarihan, pati ang dugo ay hindi niya pinapahalagahan, gusto kong tanungin ang lahat ng tao dito, sinabi ng malakas ni Thin
kahit na anong mangyari, maniniwala at susundin pa rin ninyo ako. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ng mga tagasunod, sa ngayon gumawa na ang kaibigan mo ng napakaraming pagkakamali. Gusto kong ibalik ang gintong panahon sa kaibigan kung saan unang itinatag ng Tayan Masuzu, Heavenly Devil Grandmaster. Noong nakaraan, nangangahulugan ito. Nahanda akong harapin ang mga may boses sa kaibigan. Sa kasalukuyan, inaasahan ko na maniniwala at susundin ninyo ang aking utos. Hindi nag-atubiling sumagot ng masigla ang tagasunod number 1, kahit sa anong landas pupunta ang pinuno, handa akong sumunod sa iyo, walang pasubali. Si Sigan, si He at si He siguro ay nagpasya na manumpa ng walang hanggan na maging tapat. Ang mga naroroon sa bulwagan ay sabay-sabay nakikinig sa utos ni Fin-i. Totoo na nakahanap siya ng mga tauhan na napakaloyal. Ngayon anong balak mong gawin ang Tyugyude? Kung patuloy tayong lalaban sa 4 na ika, mahihirapan tayo. Pagkatapos ay kakailanganin nating bawiin ang lahat ng mga planong na itinatag mula sa dati hanggang sa kasalukuyan, kaya't gusto kong ulitin ang balance, kaya kailangan kong sirain ang bagay na iyon. Ang intensyon ng pangalawang karakter na iyon ay nakailangan niyang maghanap ng lugar para magtatag, kaya't pupunta ba kayo Malong P. Hills para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kaya't ang gawa ni Hon-mai ay ang mag-ugnay sa ika-negatibo siyam elder at pinuno ng Ithen, Hon Kim muli, alam ko na niya yani. Ika ang pinakamahusay na espada at si Gvik Tiren Lo sumama, at si Isesku ay ayaw. Si A. Dianju ay nagrereklamo na gustong sumama, pero hindi ako pumayag, bagaman siya ang pinakawalang silbi. Mayroon siyang sigasig ay nadoble ng mga tauhan na ang. Para patuloy kong makipag-ugnayan sa kanila, ngunit noong nakaraang gabi, nang pumunta ako, wala na kahit sino sa Huin Magyen. Hindi kaya't kumilos na ang 4 na nalalabing sekta. Tama ka, ngunit sinabi mo ang kalahati ay mali at kalahati ay tama. Ang ibig sabihin ng ika-negatibo isa 0 at ika-negatibo isa elder, ay ang mga tauhan ng GOTE na gumawa nito at ang natitirang kalahati ng Huin Magyen ay sumali sa Kim Magyen at Dao Magyen. Naintindihan ni si Tiuzie, Little Master B, na hayagang sinusuportahan ng GOTE ang 2 sekta, malinaw na gusto niyang pigilan ang Tyugyude, hindi ba? Kinailangan na magsalita si Fin-i upang magpaliwanag sa mga tagasunod na hindi lang nito hahadlangan, ngunit gusto rin ulitin ang balanse, pinalakas niya ang 2 sekta at ibinalik ang balanse batay sa pagpigil sa lakas ko. Ang hindi pag-aanunsyo sa posisyon ng Tyugyude sa mga tagasunod sa labas, ay dahil mayroon pang pagkakataon ang 4 na sekta. Iyon ay dahil gusto niya na tayong maglaban-laban, bakit niya gagawin iyon sa laoda niya? Malungkot na sinabi ni Yi Gian, matagal na si Hon Tiren Lo sa sekta, kaya't naiintindihan rin niya na ang GOTE na alam natin ay malamig ang dugo, para sa kanya wala ang dugo. Ang lahat ay isa lang card para protektahan at dagdagan ang lakas ng sarili. Totoo na dahil sa kapangyarihan, pati ang dugo ay hindi niya pinapahalagahan, gusto kong tanungin ang lahat ng tao dito, sinabi ng malakas ni Fin-i. Kahit na anong mangyari, maniniwala at susundin pa rin ninyo ako. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ng mga tagasunod, sa ngayon gumawa na ang kaibigan mo ng napakaraming pagkakamali. Gusto kong ibalik ang gintong panahon sa kaibigan kung saan unang itinatag ng Tayan Masuzu, Heavenly Devil Grandmaster. Noong nakaraan, nangangahulugan ito. Nahanda akong harapin ang mga may boses sa kaibigan. Sa kasalukuyan, inaasahan ko na maniniwala at susundin ninyo ang aking utos. Hindi nag-atubiling sumagot ng masigla ang tagasunod number 1, kahit sa anong landas pupunta ang pinuno, handa akong sumunod sa iyo, walang pasubali. Si Sigan, si He at si He siguro ay nagpasya na manumpa ng walang hanggan na maging tapat. Ang mga naroroon sa bulwagan ay sabay-sabay nakikinig sa utos ni Fin-i. Totoo na nakahanap siya ng mga tauhan na napakaloyal. Ngayon anong balak mong gawin ang Tyugyude? Kung patuloy tayong lalaban sa 4 na sekta, mahihirapan tayo. Pagkatapos ay kakailanganin nating bawiin ang lahat ng mga planong na itinatag mula sa dati hanggang sa kasalukuyan, kaya't gusto kong ulitin ang balance, kaya kailangan kong sirain ang bagay na iyon. Ang intensyon ng pangalawang karakter na iyon ay nakailangan niyang maghanap ng lugar para magtatag, kaya't pupunta ba kayo Malong P. Hills para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kaya't ang gawa ni Hon-mai ay ang mag-ugnay sa ika-negatibo siyam elder at pinuno ng Ithen, Hon Kim muli, alam ko na niya yani. Fin-i ay ang pinakamahusay na espada at si Gvik Tiren Lo sumama, at si Isesku ay ayaw. Si A. Dianju ay nagrereklamo na gustong sumama,
Zero hindi ako pumayag, bagaman siya ang pinakawalang silbi. Mayroon siyang sigasig ay nadoble ng mga tauhan na ang ika-3 at ika-4 na elder na hindi kailangan ng pahintulot ay pumunta para bumati agad. Ngunit hindi nagpakita ng anuman si Finley, napansin at sinisiyasat lamang ang kalaban niya. Tila ayaw ni Guit, dahil noon pa man siya ay, comrade, ngayon ay mas mataas pa ng 1-0 antas, sa huli kinailangan rin niyang bumati ayon sa kinakailangan. Hindi inaasahan na kinailangan rin ng Tiugyo-tie na makipagkita kay Ren-ilo, nagsalita si Bitrit Long, kinumpirma na pumunta rin siya dito para makipag-ayos ng negosyo, kasama ang ika-8 elder. Ngunit naguguluhan si Isay at hindi maintindihan ang ibig sabihin ng ika-3 elder dahil walang natanggap na kahit anong sulat. Bakit ka mahirap kausapin? Matagal na akong nagpadala ng Falcon para ipadala ang sulat sa iyo, hindi pa katagal, nakalimutan mo na. Hindi pa rin maintindihan ni ika-8 elder na dapat sabihin. Nang panahong iyon, hindi mo ba sinabi sa akin na kailangan ko pang mag-isip? Dahil sa sinabi na iyon, kaya, personal, na nagpunta si Nguit para makipagkita sa apo ni Ren-ilo. Nang panahong iyon, hindi ko na kayang tumanggi ng diretso, kaya't sinabi ko na mag-iisip ako muli. Kaya ba nila naunawaan ayon sa gusto nila, nakarinig ng kaugnayan sa kasal, nagpakita rin si Finley. Sa bagay tungkol sa kasal, ang opinyon ng dalawa pamilya ay mahalaga. Ngunit tila ang sinabi na ito ang bagay na kaligtasan para kay Isek-isi. Talagang gayon, palagi kong iginagalang ang pagpili ng anak, nagreklamo ang ika-3 elder kung gaano kahalaga ang opinyon ng dalawang panig. Ngunit maaari ba siyang tumanggi sa anak ng GGE nang walang bahala, dahil ito'y may kaugnayan sa kanyang sarili, kaya hindi na itinago pa ni Isek-ku ang kanyang pagkakakilanlan. Kusang lumabas siya para tumugon pabalik sa walang pakialam ng mga tao na iyon. Hindi alam ni Nguit, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit siya nakatayo dito. Pagkatapos ay nagpakita rin ang babae ni Finley. Hindi kayang tanggihan ng sinuman ang bagay na ito. Nagulat ang dalawang elder nang makita ang tunay na mukha. Labis rin na humanga si Nguit na nakita ang nakakabighaning kagandahan na hindi hamak sa tagapayo ng gitnang kapatagan ng si Sword 2 at Gianhu ang mga mas nagulat sa lahat. Pagbati sa mga elder at Gongbihi, ako si Isesku apo ni Ren-ilo, Ginoo, anak siya, natigilan si Gie. Ang ekspresyong iyon ay walang kung ihahambing sa tunay na kapatid ni Finley sa Makon, siguradong gusto na niyang tumalon sa lawa para magtago para sa pag-aalala. Hindi ka panipaniwala bakit sa Makon ay hindi ko nakita. Hindi ko alam na ang apo mo ay kasing ganda niyon, nagtatago siya ng tunay na mukha, kung ako yun hahayaan ko rin siya na ang magdesisyon nito. Tapik ng ika-4 na elder ang balikat ng kanyang apong lalaki, masyadong swerte, at mayroong kagandahan sa kamay, tamang-tama na gusto makipagkita ni Tiuds kay Fin Gongbi. Noon pa man sa Makon, binanggit ni Gongbi sa akin na, ang dalaway nagkita na noon, iyon ay napakaganda. Dahil patuloy kong tinanggihan ang iyong mungkahi, kaya sinabi ni Gongti kung naging Tiugyo-ti ako. Ang unang bagay na gagawin ay ang ipatalsik ang Malong Ren palabas sa kaibigan. Buti na lang at hindi naging Tiugyo-ti si Gongbi. Ang lolo ni Isesku ay naging galit na galit, gusto mo ba akong ipatalsik sa kaibigan tama ba? Nagmadali na magdahilan ang ika-3 elder, napakabata na nagkamali sandali mayroon bang problema. Pati si T. Kim Kyu-rin ay nagsalita na kumakatawan sa oposisyon, ngunit iyon ay isang insulto sa karangalan ng sekta, kaya paano siya hindi magagalit. Sa ganoong paraan ginamit ng dalawa ang lahat ng panloob na puwersa na mayroon sila para ipakita ang kapangyarihan nila, kinailangan rin ni Bitrit Long na magsalita ng malakas para mamagitan. Hiling ko na huminto ang dalawa at maging alerto, hindi sa hindi ko naiintindihan ang iniisip ni Ren-ilo, ang sinabi ni Fin Gongti noon, ay menor de edad pa siya at hindi niya naiintindihan ang mga bagay. Kaya anong kapangyarihan niya, bukod pa rito iniisip mo sa ating kaibigan na may sekta na madaling makakasakit sa Malong Ren, batay sa nalalaman ko na ilang taon na ang nakalipas. Palaging gustong maghanap ng isang mahusay na doktor si Ren-ilo. Totoo na alam ng matandang lalaking ito, may problema sa isip ng kapatid ni Isesku. Kung ipapakasal ang kanyang apo at si Fin Gongbi, gagamitin ko ito bilang regalo, malinaw na itinama nito ang kahinaan ng pinuno ng Malong Ren. Ang bagay na ito ay tutulungan kitang makilala ang Diyos. At hindi ako kakain ng aking salita, bakit mo gagamitin ang kayamanan para gawing regalo?
Dahil wala nang tagapagmana ng Xiao Gyudili, kaya't iminungkahi na ng 4 na nalalabing sekta na si Nguit. Ang mga salitang ito ay nagpaisip kay Isa. Ang 4 na natitirang sekta ay susuporta kay Nguit na maging gongzi na si Xiao Gyudili. Ngunit sa ngayon si Isa ay tapat na kay ngunit hanggat mayroon kang karpet, gagamutin ang sakit sa isip ni masyadong mahirap sa pagpili ng isa sa dalawa apo. Masyadong magaling ang tatlo sa paglalaro, gusto ninyong maging ganap ang katapatan, ngunit dinala na namin ang gusto ni Renlo, malinaw na sino ang talo at sino ang panalo. Papayagan mo ba na magpakasal ang apo mo at si Gongbi? Mahigpit na hinawakan ni Isaiku ang kamay ni lalaking at nagsalita ng malakas, paumanhin, ngunit minahal ko na si Gongbi. Kaya't sa isang araw niya, ginawa ng dahilanan ng labis na pagkagulat ang mga tao na kasama at kalaban. Hindi kayang intindihin ni Van Tranglao mas. Namumula si dahil sa nagawa ng magmahal sa isang babaeng sobrang tapang, mula kailan naging mabilis ang pag-unlad ng dalawang tao na iyon. Nagmamadali si Isaiku na iparating na ginawa niya lamang dahil ayaw niyang magpakasal kay Nguit. Kinailangan ko rin na huminga ng maluwag ngunit masaya sa kanyang puso. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kayoong walang silbi, lumipat rin sa atin ang tingin ng kabataan. Paano nagtapos sa ganoong paraan mula sa panahong nasa Daokon hanggang sa ngayon, kinailangan ko pa ring humabol sa likod ni Panginoon at magpakita si Tian Feng ng hindi matatapos, isang ilang mga menor na aksyon, para malaman ni taong iyon kung ano ang limitasyon. Ang gago ay nanakawin ang lahat ng bagay sa akin muli, hindi lang iyon, ngunit kumindat pa rin sa ilang segundo, ang sigasig at aura ng galit sa puso ni Nguit ay nagsimula na. Napansin rin ni Renlo na mayroong panganib na pumapalibot kaya't itinutok na agad ang espada kay bata. Ang dalawa elder ay nangungolekta ng malalakas na tinig, isa lamang na mababang seguridad ang nangahas na tumutok ng espada. Sa liig, ipinapakita niya ang layunin na saktan si Gyugi. Alam ni Kim Kyu na ang natitirang 5 bata ay hindi nakaligtas, ngayon natitira lang ang kanyang apo kaya kailangan niya siyang panatilihin. Ngunit tila nahulog na naman siya sa isa pang bitag, masyadong masakit para walang magawa, kaya ipinadala niya ang lahat ng galit sa espandang ang magpapagaling kayoon. Ano ito? Isa lamang tagapangalaga. Ngunit ang espada mabilis na matatag na gayon muli, ano ba talaga ang puwersa na nakatago ng mga tanong? Nakuha na ni Tian Feng ang Xiao Jiaozeng, Tiao Ziang, itinatapon ang paglaban at mga kasabihan mula sa Extremidano 6. Naiintindihan ng nakakaramdam ang panganib. Sa lahat ng 4 na seksyon, ang ulo ng mundo ay nakikita na mayroong isang bagong pagiging karapat-dapat. Sa kabilang banda, nang magpasya si Tong ang nakayang gawin, kayong magkasama hindi ang pagtitiwala. Ang katotohanan ay isang pangalan ay para lamang mahanap sa 4 na naang ang maging kasunod na paraan, si Hao na ngayon pa naang ang pangangasiwaan. Sa gitna ng walang humpay na pagtatanghal ng iba't ibang estilo ng espada at pamamaraan ng patalim, tila walang ilay na mailakas na higit pa sa mga bantay na martial artist, lalo na sa kanilang mataas na antas ng kasanayan. Sino ka ba talagang ilay? Sa kasagsagan ng labanan, isang malakas na sigaw ang pumailan lang. Hindi ito galing sa isang ilay, kundi mismo kay Nguit. Ngayon, halos katabi na niya ang kamatayan, at ang may kagagawa nito ay hindi ibang ilay, kundi si Hindi mo ba sinusunod ang mga utos ko? Pagkasabi nito, hindi na siya naghintay ng sagot. Munting pinuno, parang awa mo na, itigil mo na. Hindi na ako magpapakasal, naiintindihan mo ba? Buti na lang at nasabi niya iyon, muntik na mahulog ang ulo ni Nguit sa lupa. Humihingal siya dahil sa sobrang takot. Bukod pa rito, ibibigay ko sa munting pinuno ang anumang naisin mo. Parang awa mo na, ibaba mo na ang iyong patalim. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang jade tablet na magagamit para makita ang banal na manggagamot. Alam ni Tritlong na wala siyang ibang pagpipilian. Ang iligtas ang buhay ng kanyang apo ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Dali-dali niyang kinuha ito mula sa kanyang pagkatao at magalang na iniabot gamit ang 2 kamay. Ang politika ay ang malaman kung ano ang gusto ng iyong kalaban at ibigay ito. Iyon ang paraan para makakuha ng mga bagay na katumbas nito. Bagamat bata pa si at may mataas na talento, ipinakita na ng bida sa mga nakatatandang elder kung gaano siya tusong manlilinlang. Naalala agad ng 3 elder ang mga salitang ipinarating sa kanila noong inilabas ang jade tablet. Bay elder, tama ka nga na naging maalam ka sa pagtuturo sa akin ng isang mahalagang aral.
Ang politika ay ang malaman kung ano ang gusto ng iyong kalaban at ibigay ito para makakuha ng mga bagay na katumbas nito. Muling umalinggaw-gaw ang boses ni Finif. Parang pakiramdam ko lugi ako sa bagay na ito. Ang itsura ng tatlong elder ay naging mas takot at balisa. Isang napakabilis na hiwa ang patungo sa kanang braso ni Finif Nguit. Ang kanyang mukha ay naging berde dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi siya sumigaw o nagreklamo, kundi tahimik na tumingin sa likod. Hindi niya akalain na ganito kalupit ang bida. Maging ang kanyang mga tauhan ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga sakit ay nagsimula ng lumitaw kay Finif Nguit. Sumigaw siya ng malakas dahil sa sobrang sakit. Si Thi Kim Kyu ay agad na tumakbo para pigilan ang pagdurugo ng kanyang apo. Nakakainis. Simula pa lang, alam na niyang si AC Nguit ang tagapagmana, pero sinadya pa rin niyang gawin iyon. Mayroon pa ba kayong anumang hinaing sa akin? Wala po. Maraming salamat sa munting pinuno sa pagiging mahabagin. Ang walang gana na sagot ng ikaapat na elder. Sa kanyang isip, sinasabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magpasensya, dahil sa simula pa lang, si AC Nguit ay naging hangal na sinadyang lumikha ng hangarin na pumatay, kaya maswerte pa rin siya na hindi siya namatay. Ang kalagayan ng batang Master Fin ay hindi maganda, kaya humihingi kami ng pahintulot na bumalik. Bagamat hindi sila nakakuha ng anuman, gusto pa rin nilang ipagpatuloy ang pakikipagkumpetensya para sa posisyon ng munting pinuno. Humihingi ako ng paumanhin sa pagdumi ng dugo sa mansyon ninyo. Umaasa ako na ito ay makakatulong kay Tirang Lola. Dali-daling lumuhod si Ifisay para tanggapin ang kayamanan at nagpasalamat sa walang hanggang kabutihan ng munting pinuno. Kayo po ang tagapagligtas ng Malong Pirentians. Paano po namin ito matutumbasan? Wala po iyon. Mangyari po lamang na tumayo na kayo. Talagang isang malaking personalidad. Kayang manlamig at putulin ang braso ng iba, pero kaya rin maging magiliw sa hindi kapanipaniwalang antas. May magandang paningin ang apo ko, Zesku, dahil nakahanap siya ng mabuting asawa. Bilang pinuno ng Malong Pirentian at ika-negatibo 8 elder, si Isefisay ay nanunumpa na ang Malong Pirentians namin ay buong pusong susuporta sa munting pinuno hanggang sa araw na ako'y pumanaw. Mangyari po lamang natanggapin ninyo ang aking taos-pusong kalooban. Ngunit kailangan ko pa ring humingi ng inyong patnubay sa maraming bagay. Pagkatapos noon, bumalik ang lahat sa pagkain ng hindi pa natatapos na pagkain at nag-uusap, at kailangan din ni Isefirend, Lo na magtanong sa kanya ng ilang bagay ng pabulong. Munting pinuno, kailan ka ba balak magpakasal sa aking apo? Kaya si A. Gianju ay may dahilan para batiin ang kanyang pinuno nang hindi alam kung papayag siya o hindi. Gumugol ng maraming oras sina Fin-ie at Zesku para ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Nang malaman ang katotohanan, hindi maitago ni Isefisay ang kanyang panghihinayang. Sa pagtingin sa reaksyon ng munting pinuno at sa kanya, tiyak na may gusto sila sa isa't isa. Kailangan ko itong bantayan ng mabuti. Sa pagtatapos ng kwento ng pag-ibig, inutusan ng ika-negatibo 8 elder na tawagin si Isis para batiin ang munting pinuno. Bakit ko siya itatago samantalang siya ang tumulong sa kanya? Ang ama ni na Esesku at Zihia ay namatay pagkatapos pumunta sa Titsuin dahil sa pag-atake ng kulto ng demonyo. Ang panahong iyon ay nangyari rin na isinilang ang mga magulang nilang dalawa. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Esesku, ngunit ang kanyang kakambal na kapatid na si Ihi ay matagal na bago isinilang, kaya isinilang siyang tanga. Pagkatapos noon, nagdugo rin ang kanilang ina at namatay. Mula noon, si Isefisay ay nag-isang nagpalaki sa 2 bata. Nagdasal siya sa lahat ng dako, pero walang nangyari. Ngayong araw na ito, binigyan tayo ng munting pinuno ng pag-asa muli. Maraming salamat po sa inyo. Maya-maya, si Zano ay naghatid ng batang Master Zafis para humingi ng opinyon. Siyempre, hindi siya makapagsalita, pero ang kanyang panlabas na anyo ay katulad ng maskara ni Isefku. Ito ay nagdulot ng pagtataka sa 2 espada at kay Igian, dahil matagal na silang hindi nagkikita, naging magiliw ang 2 kapatid. Pinagpaalala ng ika-negatibo 8 elder na huwag maging bastos at batiin ang munting pinuno, pero mahirap dahil si Isi ay nag-uutal at hindi malinaw kung ano ang sinasabi. Sa isang sulyap, hindi naman daw mapaminta si Fin-ie sa mga maliliit na detalye.
Zedi Rendilo, maaari ko bang makita ang kalagayan ng inyong apo? Sa kanyang pagsang-ayon, dumiretso siya kay Zedi. Medyo masakit, kaya tiisin mo na lang. Pagkatapos niyang sumang-ayon, agad na nagpadala ng kuryente sa katawan ni Ezeki, na nataranta, naisip niya na balak ng munting pinuno na harapin ang kanyang apo. Sinuri muna ni Nano ang kalagayan ni Ezeki. Naintindihan ni Fin-ie, na walang banal na manggagamot, ito lang ang tanging pagkakataon para pagalingin siya. Una, gusto kong magpagaling, kaya kailangan ko munang kumpirmahin ang sakit, kaya hiniling ng sistema kay Fin-ie na tumulong. Ang unang bagay na dapat gawin ay simulan ang magnetic resonance imaging ng palad ng pasyente. Pagkatapos, lumabas ang impormasyon sa utak ni Ishii. Ang pulang tuldok ay nagpapahiwatig ng mahinang daloy ng dugo. Ayon sa pagsusuri, dahil sa mahirap na panganganak, nagkulang ng oxygen ang kanyang utak. Kailangan lang tanggalin ang mga patay na sel at dugo na naipon sa loob ng ilang panahon, ang sakit na ito ay maaaring gumaling. Nang marinig ito, nagsugal din siya, tingnan na lang natin kung kaya, wala namang mawawala. Mangyari lamang na ilagay ng master ang kanyang daliri sa bahagi na may pulang marka. Pagkatapos noon, si Ishii ay sumigaw ng malakas sa puntong hindi na niya makayanan. Sumakit din kay Zeki Rendilo ang kanyang apong lalaki. Balak niyang tumakbo para pigilan siya, pero hinarang siya ni Zeki Rendilo. Mangyari lamang na magtiwala kayo sa munting pinuno. Umiwas ka na. Mukhang malapit nang mamatay ang bata, tapos sasabihin mo pa iyan. Sa huli, natapos na ang proseso ng paggamot. Dali-daling lumapit si Ishii para tanggapin ang mahinang katawan ni Ishii. Patuloy niyang hinihingi na magkaroon si Fin-ie nang kasiya siyang paliwanag sa bagay na ito. Pero pinigilan siya ng bata. Pagkatapos, isang malinaw na boses ang tumawag ng 2 beses, Lolo. Lolo, sumasakit ang ulo ko, hindi ko na kaya. Bagamat alam iyon, binigyang pansin ng ika-negatibo 8 elder ang lahat. Hindi ka panipaniwala. Ang kanyang mga mata ay may focal length na katulad ng isang normal na tao. Kaya gumaling na siya. Dahil sa labis na emosyon, mahigpit niyang niyakap ang kanyang apong lalaki. Si Ajian, na karaniwang humahanga sa kanya, ay mas humanga pa ngayon. Si Kisei naman ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Simula nang mangyari ang insidente ng paglason, alam ko nang marunong siya sa sining ng pagpapagaling. Ang munting pinuno ay talagang isang taong may talento. May mataas na kasanayan sa martial arts at may kaalaman sa sining ng pagpapagaling. Kaya ang paglalakbay ni Fin-ie ay naganap sa labas ng inaasahan, tagumpay na inaasahan. Natanggap din niya ang Jade Tablet, at si Ishii Rendilo ay nagpasalamat sa kanya sa pagpapagaling sa kanyang apo. Ang prinsipyo ay masyadong simple. Mula ngayon, hindi na siya kailangang magdusa. Kaya si Ishii ay nakapamuhay bilang isang normal na tao. Hindi na binibigyang pansin ng bida ang mga pasasalamat ng matanda. Naalala niya na lang ang ginawa ni Ishii noong nangyari ang bagay na iyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog dahil sa imahe ng babae sa kanyang puso. Para sa kanya, siya ay isang napakatapat na tao, pero sa pagkakataong ito, mahirap ilarawan ang pakiramdam sa kanyang puso. Hanggang sa hating gabi, nakauwi si Fin-ie sa Fai Hon Kugians. Sakto na nakilala niya si Hon Tien-lo sa labas ng inner hall. Napansin niya na ang kasama niya ay ang nagpanggap na si Rendilo. Ang ika-negatibo 10 Rendilo ay tumingin kay Ishii nang may pagtataka. Sa wakas ay tinanggalan ng apo ko ang maskara na iyon. Napakaganda ng mukha na itago pa. Binabati kita, munting pinuno. Ang pinuno ng Gisens G.E. Malong P. Tienlu ay tiyak na makakatulong sa iyo ng malaki. Buti na lang at nariyan si Ishii. Kamusta naman kay Hon Rendilo? Dali-daling humingi ng paumanhin ang kanyang tauhan dahil hindi sila nakapagkita sa Hon Kim Gens dahil abala siya sa pagtanggap ng bisita. Bisita? Hindi kaya iyon ang pinanganak na patay na pangalan? Naintindihan niya na kumikilos ng mahigpit ang Gi Tianfai. Sige, kalimutan na muna iyon. Nagtaka ang bida tungkol sa nagpanggap na si Rendilo, bakit siya nandito? Kailangan itong linawin ng taong ito mismo. Sumusumpa si Kinme at Rendilo sa munting pinuno. Ang palayaw ko ay bilang 24. Ngayong araw na ito, pumunta ako rito para ipaalam na may nakapasok sa Maduin Kim Gens.
Si Vihis Idisiho ay nagmadaling pinagsabihan ang kanyang tauhan na sabihin ang buong pangyayari. Isang oras bago iyon, ginagawa pa rin ng taong ito ang lahat ng inutos sa kanya, pero may nangyari kaya natuklasan niya ang isang bagay. Dali-dali niyang binuksan ang pinto para suriin ang lahat. Habang naglilibot sa bakuran, isang boses ang tumawag sa kanyang tainga. "Huwag mo akong hanapin, kumilos ka lang na parang normal na tao." Nagbago na ang lahat, kaya ang plano ay isasagawa ng mas maaga ng 1-0 araw. Pagkatapos noon, wala nang sinabi pa. Sinubukan kong maghanap sa labas, pero wala akong nakita. Hindi ko ito kayang solusyonan ng mag-isa, kaya kinailangan kong pumunta rito para ipaalam kay Said Dirandilo. Naintindihan ni Bei Isiho ang nangyayari at bumaling para ipaliwanag sa munting pinuno. Kung mas maaga ng 1-0 araw, ibig sabihin ngayon iyon. Hindi pa ito nangyayari. Hula ko rin na mangyayari iyon dahil sabik na rin akong makita siya. Ang totoo, ang tagpuan sa tuktok ng 1-0 JFIX pagkatapos ng 2 taon ay dumating na tulad ng dati. Nakita ng ika-negatibo 1-0 Lo ang taong nakilala niya sa walang pangalang misteryosong iyon. Nang makatungtong siya sa tuktok, nagulat siya. "Ikaw pala iyon? Akala ko magkikita kaming 3, pero 2 na lang tayo ngayon. Kaya mong umakyat dito, tiyak na mas gumaling ang iyong light footwork, hindi ba?" Tiningnan ni Bei Isuho ang mukha ni Gies Chailong na kinasuklaman niya, kaya ayaw niyang sumagot. Bagamat nangyari ang ganoong bagay, kung tutuusin, matagal na tayong magkakilala. Kung tama ang hula ko, tiyak na nandito siya para sa tagpuang inaasahan pagkatapos ng ilang taon. Siyempre, lumabas na rin ang taong iyon. Nagbago ang oras, pero nakarating pa rin kayo sa tamang oras. Nakamit na ang transformation realm, pero hindi ko pa rin maramdaman siya. Sa reaksyon na ito, tiyak na alam na niya ang pagkamatay ni Itiref Nguyen. Hindi nag-aksaya ng oras, humingi agad si Idan na isagawa ang lumang pamamaraan ng espada noong nakaraang taon, pero hindi niya natapos ang kanyang sinasabi nang magsimula siyang makaramdam ng hindi komportable. "Anong ginagawa mo?" "Ako ang ika-negatibo 2 Lo ng Kisensti Van Vu Hong Kim Gian. Humihingi ako ng pahintulot na makita ka." Ang pamamaraan ng espada mula 3 taon na ang nakalipas ay katulad ng Fin Makim Tien, na ginamit ng pinuno sa labanan. Madali kang nakapaglakad sa loob ng paaralan at alam ang sikreto ng espada ng demonyo, ang Fetidens Jyotli lang ang nakakaalam noon. May hindi ka naiintindihan. Si Jesus Chailong Esdan ay nagbalak na magpatuloy, pero napansin niya na may isa pang tao rito. Sino ang sumira sa kasunduan nating lahat? Dahil walang sumagot, nagpakawala siya ng espada patungo sa unahan. Isang animation ang nagpakita at nawala. Dianzo Hong Kim Gian, ngayon lang napansin na sinusundan na pala sila simula pa lang. Tila napansin na ng lahat ang presensya na iyon na siyang munting pinuno ng Magyuthin Ith. Akala ko na itago ko na ang Evasian, pero natuklasan pa rin ako ng pangalan na iyon. Bumaling si Jesus Chailong para sisihin si Biet Tirang Lo sa bagay na ito. Fekident Jujie, hindi ko ginawa ito. Tinupad ko ang aking pangako. Mangyari lamang na ipagpatuloy mo ang pagpapadala ng pamamaraan ng espada ng Bien. Mula sa sandaling may sumira sa lahat ng kasunduan tapos na ang lahat. Wala na akong balak ipadala sa inyo ang 14 na makim. Umalis na kayo. Sa kalituhan ng mga taong natira, walang sinabi si Big Suho at umalis din. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umalis ng mag-isa? Babaeng walang hiya. Ngayon mo lang ipinakita ang iyong tunay na kulay, hindi ba? Dahil sa galit, naglabas silang 2 ng espada para atakihin ang isa't isa, pero tila hindi kayang talunin ni Gies Chailong ang 1-0 Tirandilo. Sa sandaling mahawakan niya ito, nanginginig na ang espada sa kanyang kamay. Ano ito? Bakit siya lumakas? Habang nag-iisip ng walang kabuluhan, biglang lumitaw ang kalaban sa kanyang harapan. Kasabay nito, si Fin Ike ay mabilis na humabol sa walang pangalan. Noong nakaraang sandali, hindi ko siya kayang habulin, kinailangan niyang magsugal para magawa niya. Nano, paki-activate ang night vision mode at dagdagan ang vision market. Tinukoy na ng sistema ang direksyon ng paggalaw para tulungan ang master. Nagmamadali ang bida. Kung hindi siya mahuli, mawawala lang ang bakas, ang misteryo ng sikreto ng espada ng demonyo.
Lumipad silang dalawa sa isang burol, pero ang bawat isa ay napahiwalay dahil kayang takasan ng isdan. Ikinalulungkot niya na ang pamamaraan ng pagpapadala ng 24 makim ay naipasa na, at lumabas na rin ang tagapagmana ng Ni, kaya hindi na mahalaga ang bagay na ito. Bigla, ang malakas na sigaw ay nagpagulat sa taong ito. Si Finlay, na may galit na mukha, ay malakas na nagpakawala ng espada sa isdan. Agad niyang hinugot ang kanyang espada para pigilan ang hindi inaasahang pag-atake. Ang lakas ay napakalakas na lumikha ito ng malalakas na alon. Mahirap talaga kapag ang lakas ni Finlay ay napakalakas. Pagkatapos noon, pinilit ng isdan na ilayo siya. Sa malayo, may mga malalaking pagsabog at ang kapaligiran sa paligid ay nasisira. Malinaw na hindi mahina si Idan, kundi nagulat lang siya. Agad na pinanumbalik ni Nano ang lahat ng nabaling buto ng kanyang master. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito. Ang lakas na inilalabas niya ay katulad ng Finnyet D. Huwag mong sabihin sa akin na tumalon ka mula doon. Sa pagtingin sa mukha ng bida, sinagot na niya ang tanong, pero hindi pa rin makapaniwala ang misteryosong tao sa bagay na ito. Tumalon ka mula sa ganoong kataas dahil nahulaan mo na bababa ako rito. Tunay na baliw ang pangalan na ito. Pagkatapos niyang maibalik ang kanyang katawan, lumapit siya sa kanyang kalaban. Panahon na para alamin ang iyong pagkakakilanlan. Pero sa pakikipagsapalaran, talagang napakatapang mo. Pagkatapos sabihin iyon, humugot ng espada si Idan at agad na umatake. Kahit na gawin mo iyon, wala ring magbabago. Agad niyang ginamit ang 24 makim. Ang espada gili ay patuloy na tumatama kay Finlay. Napansin niya na bagamat pareho ang pamamaraan, mas mataas ang pamamaraan ng espada ng taong ito kaysa kay Saint Tirangelo. Ang lakas nito ay mas malakas. Kailangan kong subukan ang lahat para magawa ko ito. Pagkatapos, ginamit niya ang Daoyisi ng Tfegidis para labanan si Idan. Alam niya ang pag-iral ng Daoyisi na ito, kaya napansin din niya na mas mahina ang kanyang panloob na lakas kaysa sa kanya, at ang pagkahulog kanina ay tiyak na nakakaapekto. Ang Dao Chiu ng GCKTD ay mas mataas ng isang antas kaysa sa Kim Chiu ng 24 makim, kaya hindi maaaring magkaroon agad ng tagumpay o pagkatalo. Tila sinasadya ng taong ito na ayaw ng lumaban pa. Ang ilang batayang guhit ng espada ay sinasadyang itinutulak palayo ang munting pinuno. Hindi rin siya nag-atubiling patuloy na itulak ang lakas at patuloy na humiwa. Hindi ko siya hahayaang makatakas na ganito. Mabilis na nagdikit ang katawan, kaya hindi nakapaghanda ang kanyang kalaban. Dose-dosenang daogeve ang lumabas mula sa katawan ng bida, na napakakilabot. Iyon ang ikatlong pihif ng daoihidi. Hindi natakot si Idan, kundi kusang loob na isinuko ang kagamitan sa kanyang kamay. Ginagamit din niya ang kanyang panloob na science, para magpakawala ng sword chiu para harapin siya. Mula sa katawan ay nagpakawala rin siya ng maraming kimgi. Ang aktibidad ay tila gustong ihiwalay si Finlay. Ito ang EUV Kim. Bakit mukhang mapanganib? Higit pa rito, dahil ginagamit niya ng tumpak ang SE-Liquid, nabawasan ng kalahati ang lakas nito. Hula ko, iyon ang ika-negatibo 2 gis ng Finma Kim Tians. Ngayon naman, si Finlay ang nangingibabaw. Nakita ng kanyang kalaban ang kanyang pagkakamali at nilapitan siya. Dumugo ng tamaan ng espada sa isang balikat. Patuloy na itinutulak ni Idan ang espada para mas lumala ang kanyang sugat. Ang ekspresyon ni Finlay ay napakahirap ilarawan. Sumisikip ang kanyang mukha dahil sa sakit. Sa huli, kinailangan niyang hilahin ang espada para hindi na siya makontrol. Napakalakas niya, hindi ko inaasahan na may ganoong tao sa Kensgyo. Sigurado ako na napansin mo na ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan nating dalawa, tama ba? Hindi mo ako kalaban kaya huwag mo na akong sundan. Ang kanyang mga mata ay palaging matalas. Siya talaga ang si Dians. Bagamat mas mahina si Finlay, wala siyang kinatatakutan. Ang SE na inilabas mula kay Dan ay babala. Sa pagkakataong ito, hindi lang titigil sa hiwa sa balikat. Pinalakas niya ang kanyang panloob na sien sa kanyang espada. Agad niyang pinakawalan ang espada patungo sa unahan. Maraming EVN scheme ang lumilipad sa paligid na kinukuha ang kagamitan. Tahimik pa rin si Finlay para maghintay ng pagkakataon na gumanti. Ito ang Finma Kim Tian sa ika-negatibo 4 na gis. Talagang napakaraming hindi inaasahang pangyayari na nililikha ng taong iyon. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano ko ito haharapin.
Huminga ng malalim, naglakas loob si Fin-Ie na sumugod sa unahan. Gumagamit pa rin siya ng Dao Yesi ng Tides bilang sentro. Hindi bale kung may sugat ang katawan, malapit na siyang pagalingin ni Nano. Ang ika-negatibo 4 ng Fin Makim Tianlu ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Kung magpapatuloy ito, matatalo ako rito. Dahil doon, balak niyang gamitin ang huling Chiu. Maraming maigi ang nagmula sa kanyang katawan. Unti-unting nabubuo ang mga piraso ng Fin Makim at nagdidikit. Ngayon lang nakita ni Idan, kaya nagulat ang kanyang itsura. Sa kanyang isip, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ka panipaniwala paano nagkaroon ng ganoong bagay sa kanyang kamay. Si Fin-Ie ngayon ay may 2 kamay na may 2 espada, kaya wala siyang kinatatakutan. Patuloy siyang kumilos ng mabilis, sinasagot ang lahat ng tanong tungkol sa Kim ng Ren Ilo, tumutukoy sa si Gides Dao Chiu, kasama ang Fin Makim Tian, para sa Chiu. Maraming kahanga-hangang hot difi ang lumabas sa kanyang harapan. Nakita ni Idan na ang espada ngayon ay napakahiwagang, katulad noong lumalaban kay Inet si Queen Inet. Nanatili pa ring nakatayo sa isang lugar ang kanyang kalaban dahil hindi pa rin siya natatapos sa pagkabigla kanina. Patuloy niyang pinakawalan ang dulo ng espada patungo kay Fin-Ie. Ang 2 espadang puno ng lakas ay nagsimulang magbanggaan na lumilikha ng nakabibinging ingay. Pero tila ang Fin Makim sa kanyang katigasan at edad ay nanalo. Ang kagamitan ni Idan ay nabasag sa 100 piraso. Ngayon pa lang siya nagsimulang matakot at malito, hindi alam kung ano ang gagawin. Napakabilis ng bilis ni Fin-Ie, hindi niya na kayang gawin ang anumang bagay. Ang buong katawan ni Idan ay tumama sa puno na malapit doon. Agad niyang binawi ang kanyang composure para humanap ng paraan na makatakas, pero sa kanyang pag-angat, isang dao at espada ang nakatutok sa kanyang leg. Halimaw siya, akala ko mananalo na ako. Si Tuit Difi at si Edgi de Hoinsede ay may malaking pagkakaiba, pero pareho silang napakalakas. Naintindihan ng taong ito na ginagamit ni Fin-Ie ang Fin Makim Tian at ang Dao Yesi ng Gide. Pagkatapos, ginagamit ang Chiu-Bies ng Evic Ren Lo bilang ispito. Hindi pinapansin ang mga iniisip ni Idan, isang hiwa ay mabilis na bumalot sa nagtatago na balat ng kanyang pagkatao. Lumabas ang matsyong mukha kasama ang pagiging matanda ng isang Ede. Dahil hindi niya pa nakita, kusang loob siyang nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan. Munting pinuno, hindi mo kailangang lumaban o tumakbo, tanggalin mo na ang nakatutok sa leg ko. Nang marinig ang boses, agad niyang napansin, siya ang AE. Kaya hindi siya ang Fetidex Jutsi. Sa buong panahong ito, binago niya ang kanyang boses, hindi ba? Mangyari lamang na ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Bago yon, may gusto akong sabihin sa munting pinuno. Pagkatapos, biglang lumindol ng malakas na sinamahan ng mga malalakas na ihi na nagmula sa itaas. Agad nilang napansin na si Ren Lo ay nasa panganib. Agad na lumipat ang tanawin sa itaas. Si Vihis Idisiho sa pagkakataong ito ay puno ng mga sugat, ang kanyang puting damit ay kinulayan ng pula ng dugo. Tila sinusubukan niyang tumakas. Ang Isen Vihon Kim Giengu ay nagsimulang lumabas pagkatapos ng alikabok. Ang bilis mo na parang daga, tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakas. Siyempre, ginamit ng pangalan ng pinuno na iyon ang Engise Huitmasians para muling makuha ang bentahe. Hindi lang ang kalamnan, kundi ang bilis ng kanyang paggalaw ay napakabilis. Walang ibang paraan si Isa Zero Di Ren Lo, kundi humanap ng paraan na makatakas, pero paano niya haharapin ang isang tunay na halimaw? Si G.S. Chailong ay patuloy na lumilitaw at nawawala sa layunin na magtanim ng isang malakas na suntok sa katawan ni Big Suho. Kapag natamaan, ang kanyang buong katawan ay lumipad malapit sa gilid ng bundok. Ngunit sa kabutihang palad, ang natitirang lakas ay nagawa niyang bawiin ang balanse. Bagamat hindi siya nakapaglaban, hindi pa rin siya natatakot. Ginamit mo ang Engise Huitmasian at ligtas ka pa rin? Paano nagkaroon ng ibang antas ang Engise Huit, Lakidis Senko, kaysa sa walang kwentang masians ng isang normal na tao? Matagumpay na naalis ng pinuno ang karamihan sa mga side effect. Alam ni Isa Zero Ren Lo na ang na ito, kapag ginamit ng matagal, mawawala ang pagkatao at magiging baliw. Pero iba si Jesus Chailong, kaya niyang baguhin, masyado itong mapanganib para sa Pianjo. Tiyak na may isang problema, kaya hindi pa nila isinapubliko ang bagay na ito. Dito na lang nagtatapos ang buhay mo, mamatay ka na. Walang pagpipilian si Ren Lo kundi tumayo at harapin siya. Sumigaw siya at ibinaba ang espada.